Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon, 0999-191-4876. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Lantaw Nibay. Tungkol ito sa napakagandang proyekto sa Davao na matatapos na in 5 days. Baka mga nainggit dyan, baka bigla na naman nilang angkinin ang proyektong ito sa Davao. 5 araw na lamang at opisyal nang bubuksan sa September 1, 2026 ang 75,000 seat indoor arena sa Carlos P. Garcia Highway, Davao City matapos ang 14 na taong konstruksyon na sinimulan noong 2012. Yun po. Yung project ito ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, ni Pastor Apollo Kibuloy. 75,000 seating capacity. Wow! Mas malaki ito kumpara sa 55,000 seat capacity ng Philippine Arena sa Bulacan at inaasahang magiging isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Itinuturing din itong isang mega structure na idinisenyo upang maging earthquake resistant at sinasabing kayang makayanan ang lindol na aabot sa magnitude 10. Inaasahan ang pagdagsa ng mga bisita sa Davao para sa grand opening, lalo na't bukas ito sa publiko. Wow! Ang galing, ano? Tama-tama dahil ang alam ko, ang Davao City ngayon is becoming hindi lang tourist destination, kundi yung mga convention centers. Yung mga kamag-anak ko, pamangkin ko, pastor ng isang malaking religious group sa buong Pilipinas. Usually daw, ang kanilang venue is Manila. Kaya lang, walang malaking venue sa Manila. Kaya ang ginawa nila, pumunta ng Davao for the first time dahil may mas malalaking venue sa Davao. Kasi ang daming nag-attend sa kanilang religious denomination. Kaya lang, kulang pa rin daw sa dami ng nag-attend, kulang pa rin yung venue. Okay, so kung mabubuksan na ito, ang dami niya, 75,000. So I'm sure, isa na naman itong ipagmamayabang ng Davao City na accomplishment. Although, pag-ari ito ng KOJC, kailan? Dahil maganda ang pamamalakad ng LGU ng Davao, kaya nakakagawa sila ng ganyan. Ibig sabihin na padami pa ng padami ang yung convention dahil sa meron silang malaking capacity. So tingnan nyo dalawang pinakamalaking arena sa Pilipinas, KOJC at saka Iglesia ni Cristo, kasi yung Bulacan Iglesia ni Cristo Tingnan nyo, itong dalawang grupong ito sumusuporta kay BP Sara at lumalaban sa kapalpakan ng Marcos Jr. administration. So dito mo makikita na
yung pagdating sa religious support kay BP Sara sa 2028, solid ang KOJC. I don't know how many members they have worldwide. Ang alam ko, Iglesia ni Cristo, pinakamababa, 3 million ang members ng Iglesia ni Cristo buong mundo. So pagsamahin mo ang KOJC at sa Iglesia ni Cristo, ang laki niya. Plus, sa parang voting block itong KOJC. Alam naman natin, KOJC, Pastor Kibuloy, dikit nga kaibigan ni Tate Diyong. Kaya nga tinira nila ang KOJC ni Pastor Kibuloy dahil nakikita nila na ito ang susuporta kay BP Sara sa 2028. In the same manner na ang sumuporta kay Tatay Digong nung nagkandidato siya 2016, si Pastor Kibuloy. Kaya inunahan na nila. Kaya ito, na nakakulong si Pastor Kibuloy at ang KOJC, tumahimik na lang bigla. But, there will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. So, yan. Mga solid religious vote ni BP Sara. Plus, isa pa, yung OFWs. Black voting din yan. Kung anong gusto ng mga OFWs natin na iboto, pwede nilang idikta sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. O, 3 grupo na yan. But, balikan natin itong indoor arena na ito. Kasi, mga magagandang proyekto sa Davao, inaangkin ng palasyo. Una, Bukana Bridge. Mamaya, pati yung Davao City Samal Bridge. Gusto nilang tapusin kagad para maisama na legacy ng Marcos Jr. Administration. Yung pabahay, People's Bill ba yun? So wala nang, basta mga ganda sa Davao, gusto nilang kinin. Kaya nga, sana huwag naman nilang maisipan na baka mamaya angkinin na naman itong pinakamalaking indoor arena na ito ng KOJC. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Romlic Villanueva nga taga Sitio Mooswagon, sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan sa yero kay ang iyang atop dako na gid og mga buslot. Kung muulan, ulan na gid sila. So muna ni ang gihatag ngayro nga napulo kabuk nga digis nga ilang ipuli sa ilang atop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero so makita gid nato nga nindot na nga lantawon ang ilang mga atop tungod sa tabang. Sukad sa akong pagkatao, ay po ko salamat sa Ginoo. Sukad sa akong pagkatao, ay po ko
sila og tabang sa nagtabang aning sin nga pagkabalay gyud sa tabangan ta. Pasalamatan gyud nako ang nagatag ani. Labaw ko sad sa nag kon ani nag sponsor ani nga kon sin nga nag ani sa akong balay. Salamatan sa nako kay sila man sad ang nangulo diri nga detail diri na okay. So salamat po. Tabang og kon. Kon sa tao nga ako nangulo sa tao nga makatabang gyud sa tao dai. Salamat kaayo. Salamat.